Samahan niyo po ako sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 11. First Corinthians 11, verse 17. But in the following instructions, I do not commend you. Because when you come together, it is not for the better, but for the worse. For, in the first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you. And I believe in it in part, for there must be factions among you, in order that those who are genuine among you may be recognized. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay lumalapit po sa inyo. Humihingi po kami ng tamang pangunawa para ang salita po ninyo ay maintindihan po namin at may pamuhay ng naayon. Hindi po kami perpekto, kaya kailangan namin ang perpektong pamantayan para sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Hiling namin na tulungan kami at gabayan din ang iyong abang lingkod sa pangangaral ng inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Ang banal na hapunan ay pinagtatalunan whether you do it in the morning or do it in the afternoon. Ginagawa sa umaga kasi present ang lahat. And kaya they do the practice of the Lord's Supper in the morning. Yung iba ay nag-i-struggle sa supper, kaya when you do the supper, you do the supper and you do not do the breakfast or lunch. Kaya ginagawa po siya ng hapon. It depends on how they view that. Kung ang tingin nila lahat is symbol on that, then sila po yung magde-decide on how to do it. Pero minsan merong nagiging problema with the Lord's Supper. Ang Lord's Supper ba ay simply a practice? Ang Lord's Supper ba ay should be done every week? Ang Lord's Supper ba ay kailan dapat siya ginagawa at pinapractice ng mga mananampalataya? It also depends. Kung nakikita natin o nakikita ng iba o ng mga tao ang kahalagahan ng Lord's Supper that should be done on a daily basis like the first church, then it could be good. Yung iba naman gusto nila on a quarterly basis, then it will be good to be done on the quarterly basis. Ang punto is how excited you are when you do the Lord's Supper. Ngayon pag-usapan natin mga kapatid, in terms and part of worship, isinama ni Apostol Pablo ang banal na hapunan, for it is being practiced on the first day of the week. Ngayon titignan po natin, anong naging concern ng mga taga-Korinto patungkol sa kanilang banal na hapunan. Ulitin ko po yung pinag-uusapan natin. Issues concerning public worship.
hindi po lahat ng usapin sa public worship ay nandito. Para sa Korinto lang po ito na issue. Ibig sabihin, marami pong pwedeng pagtalunan. Ano yung kakantahin natin? Would it be hymns? Ang kanta ba natin ay dapat ay contemporary? Dapat ba tayo ay sumasayaw? Hindi tayo dapat sumasayaw? Paano siya ginagawa? Hindi po lahat yun kasali dito. Tatlo lang yung punto gustong pag-usapan ni Apostol Pablo dahil ito yung isinulat po sa kanya. Ito yung problema nila. It's about man and woman in worship. Yung pagpapasakop ng babae kahit sa kanyang pagkilos ay makikita, lalo na sa pagsamba. Yung pag-aayos ng kanyang buhok, hindi dapat ito makakuha ng atensyon, but people will be focused on their worship. Sa panahon po natin, we don't want to take worship to ourselves. Hindi ikaw yung bibigyan ng pansin at pag-uusapan at titingnan pagkatapos po ng pagsamba, but it will be God. Kaya iniingatan po natin, ma-appreciate nyo yung mga Reformed Baptist on that concern dahil marami silang tinanggal sa mga kapangkaraniwang pananambahan ng marami dahil nakakakuha sila ng atensyon. But merong extreme part po yun. Wala silang choir kasi yung choir minsan ay nagkukot ng atensyon na yung tao sa halip na pakinggan yung musika, appreciation will be given to the choir too much. Yung iba naman, hindi sila nagbi-beat kasi nakakakuha daw ng atensyon yung song leader. We don't want the music team in front at sila yung center of attraction. Merong simbahan, yung music team na sa stage, pag nag-preach yung pastor dun sa baba. Nagbaligtad yung idea. Kaya when we get attention in worship, at naiaakag natin o naiaakay natin yung tao na tayo ang pag-usapan after that, then we destroy the worship. We make God to ourselves. O ginagawa nating Diyos ang sarili natin about our God. And that is even a sin of idolatry. Okay? Kaya yung sumunod, ito po yung pag-uusapan natin, Lord's Supper. Anong usapin sa banal na hapunan? Sa iba, pag may pananambahan, they do the Lord's Supper. Yung iba naman, iba. At hindi po ito pag-uusapan kung ang ginagamit sa Lord's Supper ay unleavened, skyflakes. Sorry po, yun lang kasi yung karaniwang brand, no? O sige, para patas naman po ako, Magic Flakes. Parehas po sila ng content. Pero ayon sa kanilang description sa likod, may yeast ang skyflakes. Ganon din po yung magic when you read at the back. Kaya hindi po siya na dapat ginagamit. Dapat walang yeast. Yun po yung iba, nag-Lord's Supper, ang ginamit daw ay buko. Yung laman ng buko, yun ang kanilang bread, tapos yung sabaw ng buko, yun ang kanilang wine. Baka tatanungin, Pastor, pwede po natin gayahin. Kung maglo-Lord's Supper po tayo sa kabundukan at hindi tayo nakapag-bake ng tinapay at hindi tayo nakapagdala ng wine, o gagawin po natin yun. Basta may buko doon sa lugar na pupuntahan natin. Kasi yung kwento, wala silang choice. Nandun sila sa kabundukan, walang marunong magluto ng tinapay. O ano yung gagamitin po nila? Kaya kung ano yung available, yun po yung kanilang ginamit. Unusual po yun. Hindi ibig sabihin pangkaraniwang ginagamit. Pero kung wala na tayong choice, na wala na tayong mahanap na tinapay na walang libadura, at wala nang alak na mabibili sa kapatagan, which is impossible, naman, kung wala na, gin na lang po yung iinumin natin na sa mga probinsya, sobrang dami. Hindi na tayo makagamit ng shoktong kasi wala na halos yung shoktong. Kaya, hindi po yun yung issue rito. Kakaiba yung issue nga nila. Ang sama ng issue, ngayon pag-uusapan natin, sa Lord's Supper nila, ano ang issue? And then dadalhin sila doon sa mismong Lord's Supper. Tapos, para saan kasi ginagawa ang Lord's Supper? Tatlo pong bahagi po yan.
Ngayon pag-usapan natin, anong problema ng taga-Korinto? Bakit nagkaroon ng ganitong problema? Ang sabi niya sa verse 17, "But in the following instruction, I do not commend you." Baliktad siya. Doon sa verse 2. Doon sa verse 2 sabi na, "Now I commend you." Because pag pinakikinggan at dala-dala pa rin nila yung itinuro po ni Apostol Pablo. Pero dito sabi na, hindi ko kayo makomend. Hindi ko kayo makomend. Bakit hindi sila makomend? Because when you come together, it is not for the better, but for the worse. Pag sila ay nagtitipon, hindi sila bumubuti, hindi ito nakakabuti sa bawat isa. Samantalang ang idea, that is will be in chapter 12, 13, and 14, ang idea ng spiritual gifts sa ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya, para sa ganun yung mga mananampalataya ay lumago sa kanilang pananampalataya. Kaya lang sabi niya, nagiging pangit yata. Hindi siya nagiging maganda. Bakit nauso yung sports? Palakasan. Ang purpose talaga ng sports ay magkaroon ng kasiyahan. Halimbawa, piyesta. Highlight yung basketball kasi masaya yan naglalaro. Kaya lang, hindi na nagiging masaya yung basketball. Kailangan mong manalo, kailangan mong manakit para makakuha ka ng trophy. Nawala na yung ideya na magbubuklod kayo by sports. Ang goal is to get the trophy and the money and take the pride. Nawala na yung ideya, sige magpalaro tayo para magkaroon ng pagbubuklod yung ating mamamayan. Ngayon hindi na, suntukan na yung susunod. Lalo na pag natalo, dapat pag natalo, sports lang, sasabihin. Mga ganun. Hindi na siya natutuloy minsan dahil doon. Ngayon, yung Corinthian in their worship, sabi ni Paul, naging worse kayo. Anong problema? Ito na po yung problema sa mga susunod. Verse 18, "For in the first place, when you come together as a church," ang bigat magtitipon kayo bilang isang iglesia, bilang katawan ni Kristo, na yung ulo nila ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pag nagtitipon kayo, sabi niya, sa aking narinig, nagkakaroon ng bahagi. And I believe it in part. Naniniwala yata ako ng kahit papano. Bakit? Sa unang bahagi ng kanyang sulat ay meron division. Doon pa lang meron na silang division. Pinagtatalunan nila sino yung kanilang paboritong mga ngaral. Sabi ng isa, ako kay Pedro, o kay Sipas. Ako ay kay Paul. Sabi ng isa, ako kay Apollos, yung pinakamagaling. Ako ay kay Kristo. Talo kayong lahat. Ito ako. Parang lolo-lolo lang yan. Yung lolo ko ganito, yung lolo ko ganito. Tapos darating yung pinakalolo. Ito yung lolo ko. Is great. Kayong pagkakagulo nila ng ganon, hindi po ito simply about listening to preaching, but inside the church, they themselves, when they gather together, there is a division, and this time it is not about preachers or about intellect. Anong naging problema kung bakit po sila nagbahabahagi? Sabi na in verse 19, "For there must be faction among you, in order that those who are genuine among you may be recognized." O yan, sige, nagkaroon kayo ng faction, o lumitaw kung sino yung totoo, sumusunod sa panuntunan. Wala pa yung problema, madali lang ito. Pastor, nagkabahabahagi. Okay, anong pinagkabahabahagi po nila? Sabi niya sa verse 20, ilalagay na po niya yung pinaka-problema. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. Be specific. It's the Lord's Supper. Ito yung in-institute ng ating Panginoong Jesucristo na practice ng mga mananampalataya. Naglagay ang Diyos ng ganito to remember Him. Ayun po yung susunod na point po natin. Anong problema sa Lord's Supper? Sabi niya, "For in eating, each one goes ahead
with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. Hmm. Meron silang Lord's Supper. At hindi po ito kaparehas ng pangkaraniwang ginagawa natin sa Lord's Supper. Though may narinig na ako na kapag naglo-Lord's Supper sila, kung gaano karaming wine ang gusto mo, ibibigay sa iyo. Halimbawa, kasing ginagamit po nila sa Lord's Supper, hindi yung ginagamit natin na parang laruan, no? Parang shot glass. Hindi ganon, isang baso talaga na sabihin ko sana baso ng Nescafe, ganong kalaki. Yung pangkaraniwang baso po natin, buti na lang meron ako. Ganito kalaki. Pinupuno po yon sa Lord's Supper. Sabi nung nagkwento sa akin, sa pinuntang ko, pastor, yung Lord's Supper, isang baso talaga. Tapos, kapag naubos mo na siya, pwede kang humingi ulit. Pupunuin ulit yon kung gusto mo. O, nang itsura natin ay pagka isang ganun tayo na gin, ay malalasing tayo na wine. Ganun karaming iniinom nila. Kaya kung gusto mo pa, sabi niya, o kung gusto mo 3 baso, itutungga mo doon, pwede, sabi niya. Kaya lang po ito, ang problema nila, kakain sila sa church. Ngayon papasok na tayo sa ideya ng Lord's Supper, practice ng pangkaraniwan. Para maintindihan po natin, nabanggit ko na minsan yung third cup. Naalala nyo, sa previous preachings, nabanggit ko na po yung third cup. Nabanggit ko na rin na mayroong 4 na kopa na iniinom. Okay, yung una, yung first cup, iinom daw sila ng alak. Okay? Tapos ipapasa sa isa't isa, para inumin po nila. Pero kakain sila ng bitter herbs dipped in a fruit sauce. Tapos ituturo po yung mensahe kung bakit merong Passover. Okay? Iinom muna sila ng alak, that's one. Pagkatapos kakain po sila ng bitter herbs na sasawsaw daw nila sa fruit sauce. Pagkatapos ituturo ang definition ng Passover kung bakit merong Passover. Pagkatapos po nun, kakanta sila ng isang hymn. Ayon sa kwento nila, ang ginagamit daw is Psalm 113 hanggang 118. Una, kakantahin muna yung 2 kanta. Yung 113 hanggang 114. Ang pangalan po nito ay Hallel, which is praise. Yun po yung kanilang ginagamit sa kanilang paggawa po nun. Okay? And then yung second cup, iinom na naman sila ulit. Tapos magkakaroon po sila ng breaking of the bread. Okay, iinom sila ulit. Parang malalasing na yata tayo nito. Iinom muna, tapos doon pa lang po yung breaking of bread, the second cup. Iinom muna sila on the second cup, tapos breaking of bread, tapos i-distribute na po yon. And then, yun po yung pinaka-meal proper nila. Kasama po doon sa breaking of bread, kakain po sila ng sacrificial lamb. Okay, yung tupa ang kanilang kakainin. Pagkatapos po nun, doon pa lang po papasok yung third cup. Kung sa Lord's Supper na ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung uminom sila ng alak na nabasa natin sa Mark at sa Luke. Yung pa lang po yung ikatlo. Kaya yung third cup. Ito po yung naging problema. Meron pang fourth cup, Pagkatapos po nung inumin yung third cup, kakanta ulit sila ng song that is in verse Psalm 115 hanggang 118. Okay, yun po yung kanilang kakantahin. Pagkatapos po nun, iinom na sila ng fourth cup.
isa-celebrate nila ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, yun po yung apat. Yung unang cup, pagkatapos nilang inumin po yun, kakain sila ng bitter herb. Tapos second, kakanta sila ng Hallel, that is Psalm 113 to 114. Pagkatapos yung second cup, pagkainom po nila nung kanilang second cup, magkakaroon, doon palang gagawin po yung Lord's Supper, yung bread kakainin, kasama na po yung pagkain po nila ng lamb. Pagkatapos po nun, that will be the third cup. Then kakantahin na nila yung mga kanta nila na natitira, that is 115 hanggang 118 ng Psalm. Pagkatapos, iinom sila ulit para sa celebration po ng coming kingdom. Ibig sabihin, may baon po yung mga tao when they come. May baon yung mga taga-Korinto. Ito yung nangyari. Sa halip na magbabahabahagi sila sa Lord's Supper, sa halip na mag-share sila sa iba, ang ginawa ng mga tao sa Korinto, yung pagkain nila, ang baon, sila lang ang kumain. Walang share-share. Sila lang ang kumain. Sila yung, alam niyo yun, magbabaon tayo, share-share. Ang problema po kasi, ganito no, kahit sang simbahan kayo pumunta, hindi po lahat ng miyembro ng simbahan may kaya. May mahirap. Merong walang kakayanan. Kahit po sa Jerusalem Church, it's so obvious na meron silang ginawang kung bakit nagkaroon ng mga deacons is simply because merong mahihirap sa kanilang iglesia na kailangan nilang pakainin. Kahit po sa Vietnam, yung mga churches, yung mga member po ng simbahan ay nagbabaon ng 1 cup of rice. No, luto na po yun. Isang cup ng kanin, luto na po yun. Babaon din nila sa church. Tapos pagsasama-samahin nila, tapos magkakaroon po sila ng feeding program. Sunday po yun. Yung Sunday na magtitipon sila, yung mga mananampalataya na may kaya, nagbabaon sila ng kanin, pagkatapos po na magkakaroon sila ng feeding program. Sa kanilang church, sa loob, and then sa labas. Okay, at least isang church po sa Vietnam, ginagawa po yun. Yun yung kanilang practice. Ang point lang nito mga kapatid, sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya, merong minsan hindi nakakapag-share kamukha sa ganitong pagkakataon. Pag kumain sila ng sama-sama, merong walang baon, o baka yung iba, konti ang baon. Ang point ni Paul is you should have shared it to one another. Ang sinasabi niya, kinain ninyo yung baon niyo sarili. Hindi kayo nag-share. Ito pa yung maganda. Ininim niyo sarili yung alak. Naglasing sila sa loob ng church. Pastor hindi naman. Nalasing. Okay, pagbigyan na natin. Inubos yung sarili nilang alak at naglasing. Kaya yung iba, nagutom. Paano pa yung 4 na cup? Ang haba kasi nung cup nila, 4. Kung tigi-isang baso po sila, 4 na cup, parang maubos yung long neck, alam niyo yung long neck naman, Hindi naman yung lapad, konting laman ng lapad, 2 baso lang yun eh. Mga long neck yung mauubos, kung pinupuno po. Pero sabi niya, nagpakabusog kayo sa sarili niyong baon. Mukhang yung cup, sa halip na ipapasa, ininom nila yung sarili nilang alak. Yung sarili nilang baon, ininom nila. Ito yung sinasabi ni Paul. Sabi niya, maganda ba yun? Hindi tama yun. Ang point niya dito, mga kapatid, you have shared the food to one another and you have shared the wine to one another. Breaking of bread Breaking of bread, and yung wine, iinumin din po nila at bahabahagi sila.
Pero itong mga taga-Korinto, yung mayayaman, kinain yung sariling baon. Pa-imagine po sa church. Nagbaon tayo kunwari, pero kakainin mo yung sarili mong baon. What if yung katabi mo walang pagkain? Anong itsura mo habang masarap i-imaginein po yung fried chicken? Kinakain mo. Yung katabi mo ganito yung itsura. Pag nguya mo, ngunguya din. At least yung sa kanya lengwa, no? Yung sa'yo ay fried chicken, sa kanya lengwa. Kasi yung dila niya, binabalik-balik na lang niya. At yung dila na lang niya sariling kinakain hanggang matatapos po yung Lord's Supper. Can you imagine what's happening inside the church? Sabi niya, dapat nag-share-share kayo to help one another. Pero hindi kinain yung sarili niyong pagkain. Tapos yung iba, gutom. Tapos kayo, lasing. Ito po yung banat po ni Paul sa verse 22. Sabi na, what? Do you not have houses to eat and drink? Sana bago kayo tumating, kumain na kayo. Para hindi kayo gutom na gutom pagdating sa simbahan at kakainin mo lang yung sarili mong pagkain. O kung gusto mo maglasing ka na sa bahay. O uminom ka na ng wine. Kaya sabi niya, or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? Kaya nga mga kapatid, John chapter 13, iniwalay po yun, nag-divide ng chapter ng Bible. Iniwalay po yun dahil yun yung puso ng Korinto. Sa message po ni Paul. 1 Corinthians 13, yun po yung puso ng Korinto. Hindi po yun ang main idea, no? But yung puso, is about love. Ang galing din nag-divide ng 1 Corinthians. Inihiwalay talaga nila yun, specifically, a chapter for love. Bakit? Yun po yung nawawala sa Korinto. Kamukha po nito. Pagkain lang, pinagdamot. Tapos sabihin, wala siyang baon, wag siyang kumain. Paano kapag ina-announce po sa simbahan po yun? Magkakaroon po tayo ng lunch fellowship. Yung wala pong baon, uuwi. Do you call that lunch fellowship? Kaya lagi nating announcement, pag magbabaon po kayo, magbaon kayo para sa iba. Hindi lang yung para sa sarili mo lang. Kasi yung iba, walang mababaon. Pero wag naman yung may mababaon ka, di ka nagbabaon. Hindi patas yun, panggugulang naman yun, kabaligtaran naman Yung pera mo, ayaw mong ilabas, magbabaon naman sila, hindi ako magbabaon. Ganun din naman yun Unfair ka naman. Iba po yung walang mababaon. Lilinawin ko para patas po tayo. Iba po yung walang mababaon, iba po yung ayaw magbaon. Malinaw po yun, Yung ayaw magbaon, may mababaon, hindi nagbabaon. Yung walang mababaon na may hirap, hindi sila dapat magbaon kasi walang mababaon. Patas? Yung may pandagdag, then you add. Wag natin sabihin, Pastor, fellowship po tayo, pero yung walang baon, wag kakain. Lengwa na lang sa kanila, tsaka tubig na malamig. Available naman. O kaya yung pa-soft drinks, na ma-ulcer po yung kapatid nyo, mas mahal yung love gift na ibibigay po ninyo. Kasi soft drinks lang ang ininom. Wala siyang kinain on that fellowship. Let's be fair enough. Alam ko naman hindi po tayo ganon. Dito nakakatawa po, pagka may merienda po tayo, pag konti may sobra. Pag marami, may sobra pa rin. Pero kapag hindi parehas yung pansit, mauubos lahat. Kasi mabait tayo. We want to share at gusto natin tikman yung handa ng iba. Baka sabihin hindi natin nalasahan yung kanyang handa. Have to taste it. Pero mga kapatid, we have to share to one another. Huwag tayong maging Korinto. Kaya di pwede yung walang baon, hindi po kakain. Ang hirap Paano kung konti pagkain namin? Wala kaming mabaon. Mahihirap lahat yung members, yung mga kasama ko dito. Ganun po yun. Alam niyo ba yun? It's just a Corinthian attitude pala yun. Pag nagkanya-kanya tayo sa isang fellowship sa ating pagkain,
Corinthian attitude po yun. Church outing. Church outing natin, marami pong pagkain. Hindi tayo na-short. Na-short tayo ng plastic dahil sa dami po ng baon. At marami yata tayong nainom na tubig ng manliliwag kaya di tayo nakakain ng mabuti. Di po, maraming pagkain. Can you imagine kung yung may baon ng mangga, siya lang kakain ng mangga niya? Tapos naglalaway tayo lahat doon sa mangga niya, no? Tapos ilalabas yung alamang na dalawang ganito. Tapos alamang lang sa'yo, wala kang mangga, no? Alam niyo ba yun? But we shared it to one another. Tuwan-tuwa tayong lahat and we enjoy. Pero pag nagkanya-kanya na po tayo, that will be a problem. Magiging Corinthian tayo. Anyway, let's move on po mga kapatid. Ayun lang po yung tandaan po natin. Nagagalit si Paul. I have no comment. Sobrang tigas ng pananalita niya. No? Tapos dudugtong pa niyang, or do you despise the church of God? Ang templo ng Diyos, and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. Grabe, no? Kung sa iba na sinusulat yan o sinasabi, sakit sa puso. And then pupunta si Paul sa Lord's Supper. He will remind them ano ang meron sa Lord's Supper. Sabi niya doon sa verse 23, "For I received from the Lord what I also delivered to you." Ito yung na-receive ko as also passed. That the Lord Jesus on the night He was betrayed, took bread. Sabay ito, no? Na-betray siya. Sa gabi na ibibitray siya, o binitray siya, kumuha siya ng tinapay. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Merong mga nag-i-interpret ng too technical with that. Yung He broke it, sabi na. And then itinechnical nila yan. Wala naman nabaling buto si Jesus Christ, hindi naman nagiwahiwalay ang kanyang katawan. Mga kapatid, ang idea yung ginawa niya na Lord's Supper is hinati-hati yung tinapay. The idea is magiging part ng mga mananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Anong masakit dito? He was betrayed by his friend. 3 years niyang kasama si Judas. Si Judas ang treasurer ng church. Nangungupit na si Judas, nakuha pa niyang ibenta ang Panginoong Hesukristo sa mga high priest o sa mga priest. And the Lord Jesus Christ gave His body para sa kabayaran ng tao, to give justice. Kapag tinitingnan po natin ang Biblia, is the story of Jesus Christ. Kapag iniaalay po yung hayop, they have to slaughter the animal para sa kabayaran po ng kasalanan ng tao. Nung si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, He was slaughtered. Mabuti pa yung tupa, sasaksakin lang nila and then He will die. It will die. Alam niyo naman, paano nagkakatay ng baboy? Yung baboy, sasaksakin nila sa lalamunan and then paduduguin siya and then eventually mamamatay. Ganon din po sa manok. Puputulin mo yung portion ng leg niya, not fully, pero kung brutal kayo, ikakat mo ng buo, and then padudugin mo siya, that's slaughter. Ibinigay ng Panginoong Hesukristo yung buhay niya para sa church. Tapos i-despise nyo lang ang church sa pagkain? Yan po yung point dito, no? Hindi to parang, pastor, ano kasimple. Isipin nyo si Jesus Christ, binigay niya ang buhay niya para sa iyo. Pagkatapos yung konting pagkain mo, kung dinner yan, pinagdamot mo pa sa iba. Ano kang klaseng Kristiyano? Yung pag pinagdikit niyo po yung dalawa, Jesus Christ gave His life. Pagkatapos ikaw ay pagdadamot mo yung pork chop.
O yung adobo mo para makakain yung katabi mo? Yun lang ang equivalent ng death of Christ para sa'yo. Ipagdadamot mo yung konting pagkain para sa kanila, para konti lang ang busog mo kung gusto mong kung yung baon mo mabubusog kang buo, tapos i-share mo yung 3/4, edi 1/4 lang yung busog mo. Hindi mo pwedeng i-sacrifice yung 3/4 ng busog mo muna. O tapos buwi ka, doon ka kumain kung gusto mong isang bandiyadong kanin, do it. Kung gusto mong kumain ng isang kalderong pang 5 letseng bigas, o di ikaw na yung kumain pag uwi mo sa bahay. But don't despise those who believe in the Lord Jesus Christ for food. Tapos hindi mo may share yung wine mo, nadali kasi pastor, mahal yung wine. O sige, mahal na po yung wine. How about the death of Christ for you? Ganun lang kapalit niya. Wala naman sigurong ginto yung alak mo eh. Kung ayaw mo ng mahal yung isi-share mo, di bumili kang murang wine para yung iba will have yung walang pambili ng wine. Kasi pastor, mura na ngayon eh. Alam niyo, mura sa'yo, sa kanya hindi. Paano kung member ng church yung yung widow na nagbigay ng 2 mites nung nandun ang ating Panginoong Jesucristo? Naalala niyo? Yung widow, yung 2 kusing na barya ang hinulog. Minsan tinatanong, pastor, paano nila nalaman yung 2 kusing? Kasi ang lalagyan, bakal. Ano po? Yung mayayaman, pag ihuhulog nila yung barya, binabagsak. Dinig na dinig. Noong naghulog yung 2 barya yung matanda, ting! Halos di marinig. Kung member ng church yun, paano? Hindi siya pakakainin? Tapos ang sasabihin ng Panginoong Jesucristo sa kanya, He gave her all. Yung buong kayamanan nun, 2 kusing lang. Paano kung member ng church, maglo-Lord's Supper, di siya kakain? Pastor, hindi tayo, alam ko po hindi tayo. We're trying to explain it, that sana hindi ito mangyayari sa darating na panahon na magkakanya-kanya po tayo ng pagkain. Kasi nakadikit po ito sa Lord's Supper. Ang inialay ni Jesus Christ, buhay at katawan po niya sa krus. Ang iaalay mo sa katabi mong kakain sa Lord's Supper, ilang piraso lang kung may karne yon, karne. Kung pinagdamot mo yung okra, yung talong, may sitaw yan. May yung sitaw. Tapos ilinagay mo yung tira mong bangus na kinain kagabi, inilagay mo dun. Pagdadamot mo dun sa kapatid eh. Di pastor, ano naman ang aming nilagay? Liampo, pork chop, yung hinati-hati. May bigay mo naman yung isa dun. Tas bao mo, dinengdeng, pati ba na masabaw ng dinengdeng, ipagdadamot mo doon sa iba? Pastor, exaggeration yan. Hindi po. Yun po yung nangyari sa Corinth. Nangyari po sa Corinth yan eh. Kung gusto nyo ma-imagine, pinagdamot mo yung isang slice ng pizza sa kapatid. Kung pizza yung baon nila, hindi pa naman uso nun. Kasi baon nila tinapay. Meron silang baon na tinapay. Kakain sila ng lamb, tupa. May ilang slice lang naman sa tupa yung ibibigay mo, pagdadamot mo sa kapatid. But the Lord Jesus Christ offered His body for you. Then ituloy niya po. Sabi niya, in the same way, He also took the cup after supper. Also, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Inialay niya yung kanyang buhay para sa iyo. Yung konting alak, di mo maibigay sa kapatid. Parang exad ko Pero ganun po kasi to. Yun po yung implication ng pagkakadikit niya doon sa problema. Ito yung ginawa niyo sa Lord's Supper, pero ito yung ginawa ni Kristo. Buhay at dugo niyang inialay, tapos konting pagkain hindi mo may bigay sa iyong kapatid. Ano kang klaseng Kristiyano? Are you?
really a Christian? Parang ganun po yung punto po nito. Kaya sabi na doon sa 26, "For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." At kita yung emphasis niya. Pwede namang wala yan. Pero inilagay niya, it's a proclamation of the Lord's death until He comes. Pag naglo-Lord Supper ka, you proclaim the death of the Lord Jesus Christ. Tapos magdadamot ka ng pagkain, ng tinapay. Kung tinapay yung kinain, yung alak, pinagdamot mo yung alak mo. Buti pa yung mga lasenggo, mayroong share-share na kahit na iniikot lang nila yung bote, share-share yung baso, share-share pa rin. Yung mga Kristiyano na dapat nag-iikot ng baso, hindi sila nag-share. Yun ang implication nito, mga kapatid. Verse 27. "Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord." Initial, ang pinakamalapit na idea ng pagiging guilty or unworthy sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay pagdadamot ng pagkain sa mga kapatid sa araw ng Lord's Supper. Yun po yung pinakamalapit na application po nun. Pinakamalapit. Of course, pag pinalalim natin, Pastor, the idea of guilty of the Lord's body, you are not ready on the Lord's Supper. Hindi handa ang puso at kaisipan. Ito naman, pinakamalapit, nagdamot ka at maramot ka at ayaw mo mag-share ng pagkain. Then sabi niya, "Let the person examine himself. Then, as you eat of the bread and drink the cup, for anyone who eats and drinks without discerning, the body eats and drinks judgment on itself." That is why nangyari pala sa kanila to. That is why many of you are weak and ill, and some have died. Nakakamatay pala yung pagdadamot ng pagkain sa Lord's Supper. Malinaw? Ano po? Malinaw, no? Huwag niyang ibibintang sa doktor, hindi marunong yung doktor, kaya namatay. Judgment pala yun. Ulitin po natin. Yung hindi makapagdala, yung pwedeng magdala, hindi nagdala, parehas po hindi parehas, ha? Tandaan niyo po yun. We have to have part with it. May namatay sa kanila. Meron. Kakamatay pala yung karamutan. Sa Lord's Supper po, ha? Sa Lord's Supper, wag po tayong magdadagdag. But if we judge ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world. Parang mas malala yata yung last line. Pansinin niyo mabuti po yung verse 32. It's not a simple line. The judgment is judgment like the world. Baka walang pananampalataya yung iba kung bakit nila ginagawa po yon. Yung ayaw mag-share, na pwede namang mag-share. Yung yung nakakapagdala, ayaw naman mag-share, parehas din. Baka unbeliever eh. Ayun po, kasi judge sila like the world. Parehas yung judgment. 33. So then, my brothers, when you come together to eat, bumalik talaga siya sa pagkain, wait for one another. Huwag nagmamadali, ano. Siguro naranasan naman ninyo, nakakain na kayo, tapos hindi pa nag-pray, sinubo mo na yung unang subo, ano. Tapos biglang, let's pray. Ang mahirap, pag mainit yun, hindi mo na alam ang gagawin mo. Let's pray. Ikaw lang yung nakadilat kasi sinubo mo yung mainit na kanin, tapos biglang let's pray. Hindi mo malagyan ng ulam para lumamig ng konti.
Kasi biglang nag-pray. Now, what it is an exaggeration of, but we have to wait for one another pag Lord's Supper. When we come together, hindi pa naman tayo nagaganon. Sabi nga nung isang naka-observe sa atin, sabi niya, ay galing, very organized sila, oh. Tuwan-tuwa naman ako, kala mo naman. Galing naman nila, organized sila. Tuwan-tuwa naman ako kasi narinig ko po yun. Yabang na yabang ako sa aking sarili. Pangit sabihin man. Pasensya na po kayo. Hindi ko naman sinabi po yun. It's ako lang. Kaya mga kapatid, when we come together, we'll wait for one another. Sa kapilang po ako nauuna. Verse 34. If anyone is hungry, let him eat at home. So that when you come together, it will not be for judgment. Okay. Kamalinaw ano? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung application po ng judgment doon sa verse 27 ay may kaugnayan sa pagkain. Ganon din po yung Lord's Supper. May kaugnayan din sa pagkain na mag-ingat po tayo. When we come together, let's wait for one another. Pero wag naman tayong masyadong maghintayan kasi yung pinaka naghihintay dun sa dulo, gutom na din. Ano po? Kapag nandun na kayo sa una, mauna ka naman na. Ano? Yun po yung difficult sa pastor. Minsan may bisita tayong pastor. Pinapauna namin, ayaw niyang mauna. Sabi ko, pastor, hindi sila kakain hanggat di ka kumuha ang pagkain mo dyan. Kumuha ka na. Sinabi din po sa akin yun. Nung nagpapakabanal ako kasi po mauna na po kayo, sinabi nung host sa akin, pastor, hindi kami kakain, hindi ka kumukuha ng pagkain mo dyan. O sige po, mauna na po. Ibang usapan po yun ano. Iba naman yung baon mong sarili, inubos mo at ikaw lang kumain. Kaya maging fair po tayo. Kaya mga kapatid, it is not simply about food. It is about having concern to others. Being discerning para sa iba, sa pangangailangan po ng iba, especially on the Lord's Supper. We wait for others. Yung walang pagkain, bibigyan sila at bahagi sila sa pagkain. Hindi po ganito yung practice natin kasi sila, 4 nga yung cup. Magkakasunod. Nung kakain na sila ng lamb, yung iba may lamb, yung iba wala. Yung iba naman, sa Korinto, bago magsimula ang Lord's Supper, kumain na sila. At talagang hindi nila share yung pagkain. Mukhang hindi breakfast time to, di rin to merienda time. Mukhang hapunan po talaga to kasi nagutom sila eh. Kung kumain ng lunch yan, tas Lord's Supper, gutom ka na talaga. Kaya when they did it, it's, mga kapatid, may nagutom talaga sa kanila. Be discerning to others. Tandaan po natin, inalay ni Kristo ang buhay niya para sa iyo. Yung konting pagkain, hindi mo maiaalay para sa iba. Parang questionable yung pananampalataya mo pag ganon. Kaya mga kapatid, when we do not only the Lord's Supper, when we do the gathering, share sa pagkain, yung makakapagdala, magdala. Yung hindi makakapagdala kasi walang may dadala, wag na ang magdala, baka mangutang lang para magdala. Yung merong pandala, magdala. Wag yung masanay tayong hindi nagdadala at sasabihin natin may dala naman sila. Hindi naman patas po yun. Parehas po yung pangloloko sa yung kapwa sa pananampalataya. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa muling pagpapaalala sa amin ng inyong mga salita. Tulungan kami na maging discerning sa iba, sa pangangailangan po ng iba. At tulungan niyo rin po kami that in everything of this, kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kayo ang nag-alay ng buhay ng aming Panginoong Jesucristo para sa amin. Therefore, we could do also sacrifice for others. At nawag-nawa kaming maging makasarili sa aming mga pagkilos sa balat ng lupa, especially sa pangangailangan po ng iba. Patnubayan kami, o aming Diyos, sana hindi dumating sa panahon o darating na panahon na magiging ka-attitude po namin ng mga taga-Korinto. Ngunit mangibabaw sa amin ang pag-ibig
sa bawat isa kung paano nyo kami inibig, ganun din nawa naming mamahalang iba sa amin. Tulungan kami, o aming Diyos, na laging masunurin sa inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.